Another babalikan. So, ito yung radical to exponential form. So, ibig sabihin, yung radical is gagawin mo siyang exponential. So, radical, ibig sabihin nun, yung square root sign, yung ibig sabihin square root, yung indices nun, 2. Yun yung numerator. And then yung 1 na hindi nilalagay kasi understood 1 yun. So, yun yung numerator. So, ibig sabihin yung square root is a number raised to 1/2. And then yung 1/3 is yung cube root. Yung indices niya is 3, nakalagay na, and then yung exponent niya 1. So, yun yung mga importanteng mathematical things na kailangan nating malaman. Basic lang ito. Actually, yun na nga basic. Pero nung nag-aaral ako nito, hirap na hirap ako. Ito yung mga gusto kong balikan dahil alam kong mahina ako dito. So, hopefully, mas maintindihan ko pa siya. Kasi, di ba, ang irarason mo na lang pag may nagtanong sa'yo, halimbawa, lagi mo na lang sasabihin, may nakalimutan. Okay, fine. Kung nakalimutan mo nga. Pero kung kailangan mo naman, di ba, may mga formulas na ang given is cube root, di ba? Buti kung square root yan kasi SQRT, di ba? So, ano ang reverse ng SQRT o square root? Squared. Reverse ng cube root. Di ba? Cube. Diba? Yung mga ganun ka-basic na makakatulong yun sa computer programming. Kasi SQRT lang, alam natin square root lang. Kasi may function yung language na ginagamit natin. Java, C++, C, Visual Basic, Basic, yeah? Turbo Basic, Turbo Pascal, lahat ng languages na yun may SQRT na function. Under yung math function nila. E paano kung di ba, kagaya ng cube root na hindi naman given sa math function ng programming language, o paano mo kukunin yung paano mo kukunin yung cube root halimbawa. So, ito yung pinaka-basic nun. Radical to exponential form. Babalik pa rin tayo sa mathematical roots natin pag ganyan. So, yun lang po.